Purihin ninyo ang Panginoon, dakilain ang kaniyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal ko mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko. Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang iyong mga hinirang na tao ay matiyagamong tinuturuan at maibiging nililingap. Ipagkaloob mo sa amin ang iyong espiritu ng karunungan bilang tugon sa pagdalangin ni Papa San Gregorio na pinangasiwa mo sa iyong sambayanan upang maging kasiyahan kailanman ng mga tagapangasiwa ang pag-unlad ng kawang banal sa isip, sa salita at sa gawa sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, nasasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang pinakamalalim na panukala ng Diyos. Walang nakaaalam sa iniisip ng isang tao maliban sa kanyang sariling espiritu. Gayon din naman, walang nakaaalam sa mga iniisip ng Diyos maliban sa Espiritu ng Diyos. Hindi ang Espiritu ng sanlibutan, kundi ang Espiritu ng Diyos ang tinanggap natin upang ating maunawaan ang mga kaloob niya sa atin. Sa mga nagtataglay na Espiritu, ang ipinaliliwanag namin mga katotohanang espiritual, mga pananalitang turo ng Espiritu at hindi ayon sa karunungan ng tao ang ginagamit namin. Sapagkat ang taong di nagtataglay ng Espiritu ay ayaw tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Para sa kanila, kahangalan ang mga iyon at di nila nauunawaan, sapagkat ang mga bagay na espiritual ay mauunawaan lamang sa paraang espiritual. Nauunawaan ng taong nagtataglay ng espiritu ang kahalagahan ng bawat bagay, ngunit walang nakauunawa sa kanya. Ganito ang nasasaad sa kasulatan. Sino ang nakaalam ng pag-iisip ng Panginoon? Sino ang makapagpapayo sa Kanya? Ngunit ang pag-iisip ni Kristo'y taglay natin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Matuwid ang poong dakila sa lahat ng kanyang gawa. Matuwid ang poong dakila
sa lahat ng kanyang gawa. Ang Panginoong Diyos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag. Banayad magalit. Ang pag-ibig niya'y hindi kumukupas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi sa kanyang nilikha. Ang pagtingin niya ay mamamalagi. Matuwid ang poong dakila sa lahat ng kanyang gawa. Magpupuring lahat sa iyo, O Panginoon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka't pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakilat makapangyarihan. Matuwid ang poong dakila sa lahat ng kanyang gawa. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Matuwid ang poong dakila sa lahat ng kanyang gawa. Di ka bibiguin sa mga pangako, pagkat ang Diyos ay tapat. Ang kanyang ginawa, kahit ano ito, ay mabuting lahat. Siya'y tumutulong sa lahat ng tao na may suliranin, yaong inaapi, inaalis niya sa pagkagupiling. Matuwid ang poong dakila sa lahat ng kanyang gawa. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Narito at dumating na isang dakilang propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpunta si Jesus sa Capernaum, Galilea. Nagturo siya sa mga tao ng araw ng pamamahinga at nagtaka sila sa kanyang pagtuturo sapagkat may kapangyarihan kung siya'y magsalita. Naroon sa sinagoga ang isang lalaking inaalihan ng demonyo o isang masamang espiritu. Sumigaw siya ng malakas, "Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Alam ko kung sino ka. Ikaw ang banal lang Diyos." Subalit pinagwikaan siya ni Jesus, "Tumahimik ka. Lumayas ka sa taong iyan." At sa harapan ng lahat, ang tao'y inilugmok ng demonyo at iniwan ng hindi man lang sinaktan. Nanggilala silang lahat at nagsabi sa isa't isa, "Anong uri ng pangungusap ito? Makapangyarihan at mabisa. Pinalalayas niya ang masasamang espiritu at sumusunod naman sila." At kumalat ang balita tungkol kay Jesus sa buong lupaing iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo munang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online. Good morning po. Pakingitian naman po yung mga katabi, pakisabi, magandang umaga. Yan. Ngayon po sa ating ebanghelyo, may isa pong
tanong na gusto kong simulan. May tanong po yung taong inaalihan ng demonyo. Ang tanong niya kay Jesus, naparito ka ba upang puksain kami? Narito ka ba para wasakin kami? Kung titingnan po natin, yung taong inaalihan ng demonyo, yung demonyong nagsasalita sa kanya, ang pinapalabas niya sa mga tao ay wawasakin siya. Kung titingnan po natin sa mas malalim na pagtingin, yung pagtatanong na iyon, may ginagawa yung demonyo na panloloko, pangbabaliktad. Kasi kung titingnan talaga natin, yung gawain ng demonyo, yun ay ang pagwawasak ng katauhan ng mga tao. Siya talaga yung nangwawasak. At anong ginagawa ng ating Panginoon? Ang ginagawa ng Panginoon at ang nais ng Panginoon, palayain tayo sa pagwawasak ng demonyo sa ating mga buhay. Pero kung minsan, dahil tayo ay nasasakop na ng demonyo, may kasunod tayong sinasabi sa Panginoon o kaya naman sa mga taong nagnanais na itama yung ating mga pagkakamali. Ano po yung sabi ng demonyo na nasa tao? Ano bang pakialam mo sa amin? Hindi ho ba minsan kapag tayo ay tinatama ng ibang mga tao, kapag tayo ay lugmok na sa ating mga pagkakamali, kung minsan ayaw na natin na tayo ay pinapakialaman, nasanay na tayo sa ganang buhay, hayaan nyo na lang ako, wag nyo na akong pakialaman. Pero yung ating Panginoon po, hindi makukontentong malugmok tayo sa kabagsakan at sa kawasakan. Kaya patuloy na darating yung ating Panginoon, patuloy na pupunta sa atin yung Panginoon, mangungusap siya sa atin upang tayo ay itama at palayain sa ating mga pagkakasala. Palayain sa mga demonyong sumasanib sa ating mga kalooban na nagnanais ng ating kawasakan. Ito po yung mahalagang una nating tatandaan. Ang nais po ng Diyos ay hindi tayo mawasak, bagkus tayo ay maging malaya. Nais ng Diyos, hindi ang ating kabagsakan, ngunit ang ating kaligtasan at kaganapan ng ating mga buhay. Kaya anong mahalagang imbitasyon na nawa matugunan natin, yung napakahalagang imbitasyon po sa araw na ito, patuloy nawa tayong maging bukas sa mga pagtatama sa atin ng Panginoon. Patuloy tayong maging bukas sa Kanyang pangungusap sa atin sa araw-araw, upang yung masamang mga espiritu na nagnanais pumasok at sumira sa ating mga buhay, tunay niyang mapaalis, tunay nating mapagtagumpayan dahil pinapakinggan na natin ang salita ng Diyos na nagbibigay ng buhay at kalayaan. Ano pa po kung minsan yung nagiging problema natin? Kung minsan po, ang isang nagiging problema po natin, kapag tayo ay nasasakop ng masamang espiritu, tayo ay nagkakasala at nagkakaroon ng mga paghihirap na sa ating mga buhay. Hindi ho ba ang ginagawa natin, sinisisi natin ang Diyos, Panginoon, bakit mo naman pinaparanas sa akin ito? Sa katotohanan po, nung isang araw po, meron po akong nakausap. Ganun po yung kanyang sinasabi. Meron siyang nagawang pagkakamali at kapareho ng pagkakamali na nagawa niya ng mga nakaraan. Tapos ang sabi niya sa akin, bakit ganito yung pinapadala sa akin ng Diyos? Bakit ganito? Bakit niya hinahayaan ito? Ang sabi ko po sa kanya, bakit mo hinahayaan na gawin iyan? Bakit mo hinahayaan na ikaw ay magpatokso sa masama? Bakit mo sinisisi ang Diyos sa kasalanan na ikaw mismo ang nagdesisyon na gumawa? Mga minamahal kong mga kapatid, yung masamang espiritu po, palagi pong darating sa ating mga buhay at palaging gagamitin yung ating mga kahinaan para tayo ay bumagsak. Yung Diyos po, nawawag nating sisihin, bagkus kuhaan natin ng lakas dahil palaging ipinapadala ng Diyos ang kanyang espiritu sa ating mga buhay upang mapagtagumpayan natin yung mga bagay na gustong sumira sa ating mga katauhan. Huwag po nating sisihin ang Diyos. Bagkus ang Diyos ang ating maging lakas, maging takbuhan sa mga panahon na tayo ay malakas na tinutokso
ng masasamang espiritu. Mga minamahal ko mga kapatid, muli po, ang patuloy pong paalala sa atin ng ating Panginoon, nais niya ang ating kalayaan at kaligtasan, hindi ang ating kabagsakan at pagkakakulong sa masamang espiritu. Kaya napakahalaga, patuloy tayong maging bukas sa pagbibigay ng tulong ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay na niya sa atin bilang biyaya nung panahon na tayo ay binyagan. Ngayong araw din po mga minamahal kong mga kapatid, nais ko pong samahan niyo po ako sa pananalangin. Ngayong araw po ay nagdiriwang po ako ng kaarawan. Hindi po December 25 ang birthday ko. Pangalan ko po Jesus sa birthday ko. Kapag sa seminaryo po nung nag-aaral pa kami, bukod sa happy birthday na pagbati sa akin, ang isa pa pong bagbati sa akin ng mga kasamahan kong seminarista ay maligayang Pasko. Kasi daw birthday ni Jesus. At tuwing September 3 sa seminaryo po noon, yung aking nanay po, nagdadala palagi ng pagkain na papagsasaluhan ng bawat isang seminarista. At ang tawag po ng mga seminarista sa nanay ko, andyan na si Mama Mary, may dala ng handa. Samahan niyo po ako sa patuloy na pagpapasalamat sa Panginoon sa kanyang katapatan kahit na minsan sa aking buhay ay hindi rin ako nagiging tapat at hinahayaan ko ang masamang espiritu na mamayani sa aking buhay. Patunay po yung 31 years old na po ako na ang Diyos kahit na ako ay nagkukulang, ako ay tumatalikod, patuloy siyang lalapit at mangungusap at patuloy akong ibabalik sa tamang landas. At yun po yung patuloy kong ipinapasalamat, yung katapatan ng Diyos na hindi nang iiwan, hindi nagpapabaya, bagos patuloy na dumadamay at nagpapalaya sa aking mga kahinaan. Noong nagbe-birthday po ako, ng seminarista pa po ako, marami pong salo-salong paghahanda. Ngayon po, bilang unang birthday ko po bilang pari, maligaya po ako dahil tinuturuan pa rin ako ng Diyos na mag-alay ng handa para sa kanyang bayan sa pamamagitan naman po ng Eucharistia. At ito po yung pinakamahalagang paghahanda na ating patuloy na pagsaluhan. Paghahanda, handog ng alay ng buhay ng Diyos. At nawa mga minamahal kong mga kapatid, itong handog ng Diyos na ito, na kanyang sarili, na dumadaloy sa pamamagitan ng paglilingkod namin, ay patuloy nating matanggap at patuloy tayong bigyan ng lakas upang mapagtagumpayan natin ang mga masasamang espiritu na nagnanais ng masama sa ating mga buhay. May lakas po tayo, ang ating Panginoon. Nasa sa atin ang Espiritu Santo. Kaya nating mapagtagumpayan anuman ang masamang ninanais ng demonyo sa ating mga buhay. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa pamamagitan ng Ebanghelyo, nagsasalita si Kristo sa atin ng mga wikang may walang hanggang kapangyarihan at mga gawang mapaghimalang nakapagpapagaling. Sa pamamagitan niya, manalangin tayo ng may pananalig. Sa bawat panalangin ng ating sasabihin, iisang banal lang Diyos, basbasan mo kami. Iisang banal ng Diyos, basbasan mo kami. Ang simbahan naway patuloy na ituro ang katotohanan ni Kristo at tuligsain ang mga kasamaan sa ating panahon. Manalangin tayo. Iisang banal ng Diyos, basbasan mo kami. Ang mga pinuno ng mundo naway itaguyod ang kabutihan sa kani-kanilang gobyerno at maging masidi sila sa pagpuksa ng kasamaan sa kanilang mga lipunan na kanilang sinumpaang paglingkuran. Manalangin tayo. Iisang banal ng Diyos, basbasan mo kami. Tayo naway hindi manghinawa sa ating pananalangin upang hindi manaig ang mga masasamang espiritu sa ating buhay. Manalangin tayo. Iisang banal ng Diyos, basbasan mo kami. Ang mga may sakit at mga nagdurusa naway
mapalaya sa kanilang mga paghihirap. Manalangin tayo. Iisang banal ng Diyos, basbasan mo kami. Ang mga tapat na yumao naway masiyahan sa pagsikat ng liwanag ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Iisang banal ng Diyos, basbasan mo kami. Ama naming nasa langit, nagbubunyi kami sa nag-uumapaw mong pag-ibig sa amin. Itatag mo nawa ang iyong kapangyarihan sa amin at maging lagi ka naming kasama sa landas ng buhay. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Hesukristo na aming Panginoon. Amen. Magsipo munang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang aming paghahain ay inawang paunlakan upang sa paggunita kay Papa San Gregorio, kami ay makapakinabang sa paghahaing ito na ibinigay mo sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ng buong mundo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ngayong si Papa San Gregorio ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa pananungkulan. Kaya't si Hesukristo na maaasahan sa katapatan ay inihayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banalang kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Gregorio at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piking. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa bumubuhay na pagkaing si Kristo, ay paturuan mo sa gurong si Kristo, upang sa paggunita namin kay Papa San Gregorio, kami matuto ng maaasahang katotohanan mo, at sa pag-ibig ay magampanan namin ito, sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila sa binyag, na ikaw ay aming paglilingkuran at iibigin bilang Panginoon, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng mahal na poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto mo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin.